Kabayan, para po ito sa mga laging kulang ang tulog, Cubs, ha? Yung tipong, eto ha, kadalasan, OFW. O, aminin nyo, alas 7 ka, pumunta sa loob ng kwarto mo, pero hindi mo namamalayan, alauna ng madaling araw na. Dahil sa cellphone. Di ba? Yung tipo ba na, ang aga-aga mo pumasok para magpahinga, pero dahil sa nawili ka sa inyong ginagawa sa cellphone mo, yan ang isa, base sa pag-aaral, ang pinakakaraniwan na nakapagbibigay ng kulang sa tulog. Binibilang mo pa yan, ilang oras na lang kayo tutulog ko, aminin mo. Anong oras na? 1, 2, 3, naku, 4 hours na lang. O, Cubs, ang tawag dyan, yung laging kulang ka sa tulog, cumulative effects ng kulang sa tulog, alam mo ba? O kaya kung ikaw nagkakaroon na ng sleep deprivation, yan ay nililink sa dami ng mga pag-aaral na ginawa dyan, ay associated sa wide range ng deleterious health consequences. Katulad ng kayo yung may high risk sa pagkakaroon ng hypertension or mataas ang blood pressure, diabetes, mataas ang glucose level sa dugo, obesity, depression, anxiety, overthinking, heart attack, at kahit pagkakaroon ng stroke, kabayan. Kaya kung wala namang silbi yung pinagpupuyatan mo, hindi naman na siya nagre-reply ka, aantay. Huwag mo nang pagpuyatan yan. Isa lang ang ibig sabihin yan, may kachat na siyang iba. Totoo yan, nag-aantay ka ng reply, akala mo natutulog na, yun pala sa ibang account. At pansinin nyo kapag kayo ay kulang sa tulog, alam nyo, base sa pag-aaral, kabayan, yung hindi enough ang tulog or yung disruption ng inyong tulog sa gabi, mayroon niyang major impact sa daytime. Pag kayo pumapasok sa trabaho, sa opisina, ganyan, tingnan nyo yung functioning capacity nyo, including alalahanin nyo, nagkakaroon kayo ng poor concentration. Wala ka sa focus eh. Nare-reduce yung reaction times mo, hindi ba? Yung parang lagi kang tulala. At saka mabilis magbago ang mood. Laging irritable. Kulang ka nga sa tulog, Cubs eh. Dahil, ang sabi nila sa kanilang studies, ang laging kulang sa tulog, Cubs, nagkakaroon ng neurological damage, lalo na sa hippocampus ng ating brain. Yan yung parte ng ating utak na nag-i-involve yan sa learning at memory. O, baka pati yung jowa mo, makalimutan mo na yan pag lagi kang puyat. Kaya, Cubs, panatilihin po natin ha. Sige nga, tanong ko, alin ba ang mas maganda? Yung konti lang ang kinakain mo pero masustansya, or yung kulang ka lagi sa tulog? Ako, Cubs, kahit konti ang kinakain ko, basta masustansya, basta kompleto ako sa tulog, okay ang pakiramdam ko. Totoo po yan. Kasi sa akin talagang mini-maintain ko dapat 8 hours. Ang lolo nyo tumatanda na. Hindi ba? Iba kasi ang pakiramdam. Mismo yung katawan mo kapag tama na ang tulog mo, yan, yung kumbaga voluntary nila na nagigising ka na, Cubs. Kompleto na eh. Recharge ka na. At alam nyo, sa pagtulog, kabayan, pag kompleto yan, dyan nagre-repair ang ating katawan sa mga natadamage na tissue or cells. Oo, sa ating utak. Siya ang nagsusort, yan ang database sa mga nangyayari sa buhay mo sa isang araw. Yung mga hindi magaganda, yan ang tinatanggal niya, yung nakakakos ng stress sa'yo. Yung mga magaganda, yan ang nililigpit niya dyan. Memories. Paano kung lagi kang puyat? Base sa pag-aaral, ang nasisira yung learning at memories niyo. Okay? So, Cubs, panatilihin po natin ha. OFW, sinasabi ko sa inyo. Mas mainam pa nga eh. I-off mo yung internet, tingnan mo, makakatulog ka. Hanggat may internet na po. Tandaan nyo yung blue screen ng cellphone, yan ang nagbibigay ng pagka-alive nyo. Totoo yan. Nagiging active ang utak. Paano ka makakatulog? Nagre-resulta yan sa overthinking. Hindi pa siya nagre-reply. Di ba? Ano na kayong ginagawa nun? Cubs, overthinking. Isa na rin yan. Okay? Kaya please, i-maintain po natin ha, para maganda yung ating sleep-wake
cycle. God bless everyone. Bye-bye.